Okay, so good morning guys at welcome back sa ating YouTube channel, ano? So, sa video ito, ang di-discuss naman po natin ay yung selection process na tinatawag sa DepEd. Actually, kung kayo po ay bago pa lang or nag-a-apply pa lang sa DepEd, ang pagkakaalam kasi natin sa normal, ito yung tinatawag na hiring process. Pero pag kayo po ay nasa DepEd na or mag-a-apply sa DepEd, ang tawag po dito ay selection process, So ngayon, aalamin po natin paano ba ginagawa yung step by step na selection process, no? Para hindi po para at least meron tayong idea ano ba yung next step after ng selection, ano ba yung next step, no? Kailan ba ginagawa yung evaluation of documents, may interview ba, may TRF ba? So aalamin po natin 'yan. No, kaya kung kayo bago pa lang sa ating YouTube channel, no? So please don't forget to subscribe, click yung subscribe button for more videos to come. And then, kung meron pa yung mga gustong malaman pagdating sa hiring, so comment nyo lang po sa ating comment section at gagawan po natin yun ng video sa abot ng ating makakaya. Ito naman po ay free. Okay, so let's start. Yan. So, bago ang lahat, i-shout out po muna natin itong si Ma'am Rose, no? Yan si Ma'am Rose. So, sabi po niya sa comment niya kahapon, so, very clear yung pagkaka-explain. Mas naintindihan ko ang guidelines bago po ako mag-submit ng documents last year dito sa SDO Antique. No? So, I watched this video. Laking tulong po talaga dahil sa video nyo. Now, I was hired as Administrative Officer 2 here in our province. So, salamat po talaga, sir. Marami po kayong natulungan. God bless. Ayan. So, congratulations kay Ma'am Rose. Ano po? So, at again, ito po ay legit. Legit po ito. Ito po yung ginagawa namin na actual sa DepEd when I was the Administrative Officer 2. No? So, dati po akong Admin Officer 2 and then lumipat na po ako ng teaching for more avenue para sa promotion. Yan. So, once again, good luck and congratulations po. So, ano nga ba ang selection process? So, it refers to the procedure by which an applicants are screened, screening, assessed, and evaluated or vis-a-vis the requirements of the position to be filled. So, tinitingnan din po kung kayo po ba ay qualified or disqualified bago kayo i-evaluate ang documents. So, the objective is to produce a report on CAR. Ano ba yung tinatawag nating CAR? Comprehensive uh, Assessment Results. Of candidates best suited for the position. Ito yung tinatawag natin at the end of the selection process, ito yung tinatawag nating CAR RQA. Yung una, CAR, listahan ng mga applicants. Yung CAR RQA naman ay Registry of Qualified Applicants. Ibig sabihin, lahat lang po ng nasa CAR RQA, lahat lang po yun ay qualified. Pero dito sa CAR, comprehensive assessment result, ito lang po yung mga list ng applicant. So anyway, correct na lang po kung tama yung sinabi ko sa CAR. Pero at least yung CAR, ang kailangan po natin ay CAR RQA. So let's proceed with the selection process. Ayan. So ganito na lang po yung ginawa ko. Ito yung mismong selection process. Ito po yung flow na pagdadaanan ng isang applicant. So unang-una, ayan, number 1, posting of job vacancy. So wala pong magaganap na hiring hanggat wala pong memorandum ang schools divisions office nyo kung wala pong memo na nakapost, accepting acceptance of application for the position. So wala pong magaganap na selection process kung wala pong posted na memorandum about sa job vacancy. So kung yan po ay nakakategorize for non-teaching, lahat ng non-teaching, AO, PDO, ADAS, dentist, etc. And then dito naman po sa kabila, kapag teaching position, so pwedeng teacher 1, elementary, junior, senior, kinder,
position teacher 1, teacher 2, master teacher 1. So nakakategorize po 'yon. So magkahiwalay po ang teaching at non-teaching. Pero same po ang proseso. No, yan. Unahin po natin posting of job vacancy. So wala po tayong gagawin diyan, iintayin lang po natin. Pero doon po sa posted na memorandum, doon po natin makikita yung mga deadlines. Unang-una, yung submission of documents. Kung ano po yung nakalagay sa memorandum, yun po ang susundin. So pag sinabi pong a submission of documents ay May 5 to 10, so yun lang po yung susundin. Pag May 11 po, hindi na po i-accept ang inyong application. So magbe-base po lahat sa memorandum. Yung mga naka-green po, yun po yung part ng applicants kung saan po kayo po ang gagawa, or yun po yung part natin. Number 2 po, yan, kapag tapos na po yung deadline ng submission of documents, magkakandak na po ang division office or ang subcommittee sa sub-office ng initial evaluation base sa qualification standard. So, ito po yung ginagawa namin as secretariat ng division or ng sub-office. I-evaluate po namin yung papel nyo based po sa qualification. For example, teacher 1. Ano ba ang qualification ng teacher 1? Dapat graduate ng 4 years course. Pangalawa, dapat merong eligibility. Yan. So, yun lang po yung tinitingnan. Kung kapag si applicant po ay walang eligibility, for example, nag-apply ng teacher 1, ang eligibility niya ay civil service. So, hindi po pwede kasi ang kailangan po eligibility sa teacher 1 ay dapat IELTS. Ano po? So, disqualified po siya. So, yun po ang initial evaluation. So, wala pa po kayong gagawin dyan. Wala pa pong gagawin si applicant. Iintayin nyo po yung after po ng initial evaluation ng mga secretariat. So, gagawin po namin yon sa sub-office at sa division office. After po nun, ipapasa namin yung result sa HRM PSB, sa board. Yan. Then, i-deliberate po bakit ito ay qualified, bakit ito ay disqualified. So, ipipresent po natin yun doon. Kami po mga secretariat at saka ang chairman and co-chairman ng sub-office or ng division office. Depende po kung gaano kalaki ang inyong division. And then, kapag po na-deliberate na and meron na pong final result, ang mangyayari naman po issuance of memorandum sa website po ng ating division. Mag-i-issue po ng memorandum, nakalagay po dun yung mga codes kung sino lang yung mga applicants na qualified for the position. Kung sino po yung mga applicants na nakapost doon sa memorandum, sila lang po yung dadaan magpo-proceed sa selection process. Kapag po wala doon yung pangalan nyo or wala po doon yung code ninyo, so hindi na po kayo magpo-proceed sa step number 5, which is yung ating selection process. Disqualified na po agad kayo. Ngayon naman, kung kayo po ay disqualified or qualified, meron po kayo marireceive na email, yung initial evaluation result, kung saan po kayo nagkulang or saan po kayo kulang ng dokumento. Marireceive nyo po yun through email personally. Kaya dapat po yung inyong emails ay working, Ibig sabihin gumagana. Yan. So, after po niyan, so nag-issue na ulit ng memorandum para sa selection process. Para sa qualified applicants, magpo-proceed na po tayo doon sa number 5, yung selection process. So, dito sa selection process, magkakaiba po ang dates nito. Yung dates po, mag-refer po kayo doon sa memorandum na posted ng inyong division office. So, unang-una, magkakaroon po ng evaluation of documents. So, maaaring ngayong araw, puro documents lang yung evaluate. Yung ating mga awards, yung ating IPCRF, etc. And then, maaaring sa hapon naman or sa pangalawang araw, kapag teacher 1, kinder to grade 12, teacher 1 position. So, ang gagamitin po sa inyo ay TRF, yung ating TRF na written, papasulatin po tayo. And then, kung kayo naman po ay nag-a-apply ng teacher 2 pataas, teacher 2 hanggang master teacher 5, so meron na po tayong demonstration, teaching demo. Yan. Kung kayo naman po ay nag-a-apply ng non-teaching positions, meron po tayong tinatawag na skills test. Ito yung tinatawag din na on-the-job training, kung saan gagawa po tayo ng
Depende po sa ipapagawa ng division. For example, gagawa po kayo ng memorandum. Make a memorandum about this topic. Gagawa kayo memorandum. For example, hiring. Kaya, ADAS, nag-apply kayo ng ADAS. Gawa ka ng payroll ng 10 teachers, for example. So, ilan yung ibabawas mo sa sa GSIS, sa pag-ibig, etc. So, magkano yung magiging net? No? Mga sample skills test pagdating sa non-teaching positions. Yan. So, dito rin, sa yung tinatawag nating BEI, ang Teacher 1 po ay walang BEI, Behavioral Events Interview. Ito po ay para sa teaching higher positions. For example, Teacher 2, meron na po tayong BEI, up to Master Teacher 5. Pagdating po sa head teacher, sa ating mga non-teaching positions, ADAS, AO, PDO, nurses, etc. So, meron na po tayo BEI, no? Behavioral Events Interview. Ito po ay all about sa ating possible na maging job. Kaya meron po tayong mga videos dito kung ano po yung position na ina-applyan nyo. Make sure po na mapanood nyo bago po kayo mag-apply sa position na yun. Kasi yun po yung itatanong doon. Kung kayo po ay meron ng idea about sa inyong position na ina-applyan. Kapag po wala, okay lang naman na wala. Kaya lang disadvantage siya. No? Kasi mas maganda, meron na kayong idea. Okay. Ito naman po, portfolio annotations. Ito po ay sa Teacher 2 to Master Teacher 5. No? So wala po dito ang Teacher 1 kasi po ang Teacher 1 ay TRF lang ang gigradean. So wala po tayong portfolio or wala pa tayong portfolio talaga na wala pa tayong mga performance, no? Dito kasi nakasalala yung ating paano nagamit yung ating mga for example, research sa teaching natin, no? So, wala pa po. So, ito po ay para sa Teacher 2 to Master Teacher 5 ang ating portfolio annotation. Ang non-teaching po, wala rin pong ganito. Okay. So, after po ng selection process, yan. Again po, ang cut-off score po natin para sa Teacher 1 to Master Teacher 5 and non-teaching and related teaching positions ay 50 points lang. Ano? So, kapag kayo po ay naka 50 points, so pasok na po kayo sa CAR RQA. Lalabas na yung inyong pangalan, no? Doon sa ipopost na CAR RQA. So kapag tapos na po ang selection process, again po magkakaroon po ng another 1 or 2 weeks na deliberation ng ating HRM-PSB sa ating division office. And then after that, magpo-post na naman po ng CAR RQA. So dito po sa ipopost na CAR RQA, dito po natin makikita kung sino po yung mga pasok sa RQA, no? Yung kanina kung sino lang po yung qualified, dito naman po sa last po na posting kung sino po yung mga registry of qualified applicants for the position. Pero it doesn't mean na kapag kayo po ay nasa CAR RQA na magkakaroon po kayo ng item. Hindi pa po yun. Ito po ay pool of applicants lang. Pagpipilian pa po dito kung sino yung karapat-dapat doon sa posisyon. So, for example, car RQA ka, pero yung position, ang major mo ay math, ang kailangan ay science. So, therefore, yung pasok sa car RQA na science ang major, yun ang kukunin. Ano po? Yan. So, after ng posting of car RQA, so, depende po sa ating division kung gaano kabilis, no? Ipopost naman po yung mga last posting po ay for appointment. Ano? Yung ating memorandum about appointment. So, sino po yung mga i-appoint na at mag start na sa ganitong araw at saan po ang kanilang school, assigned school. No? So, then sila na po yung magkukomply ng documents for appointment. Again po, hindi po lahat na nasa RQA ay magkakaroon ng items. No? Depende po kung mas marami ang available na items kaysa sa mga nag-apply. So, meaning to say, lahat po kayo ay makukuha. Pero kung limited lang po yung items na vacant, no, sa ating division, so yung pinakang best of the best po na fitted doon sa ating position na ina-applyan, yun po yung makukuha. No? So, at least ang CAR RQA po, meron po kayong chance within school year. Ang basehan po natin yan. So, pasok pa po kayo, no? So, pasok pa po kayo sa CAR RQA until yung ating, for example, next year, para ang in-apply nyo po ay para sa school year 2025-2026. So, hanggang
hindi nag-i-end yung 2025-2026 na school year, may chance pa po kayong matawagan. Ano? Ayan. So, again po, don't forget to subscribe, like, and share, and comment na din po yung inyong mga questions, clarifications. Masasagot naman po natin yan. So, meron po tayo dito mga sample files if you want. Ano, para po doon sa mga previous RQA, meron po tayong letter of intent, no, para sa ating, tawag dito, yung ating score ay retention, ano, ipapaano natin yung ating score, retain, ano? So para hindi na po tayo mag-undergo ng another selection process. So i-retain po natin. Meron po tayong mga sample ng tawag dito, lesson plan. Ano po, ito yung bago na sa according na to, or ang basis na po nito yung bagong guidelines kung saan kasama na po yung mga indicators. Then meron po tayong sample application folder kung kayo po yung nag-a-apply ng Teacher 3, or kung babaguhin nyo lang, editable po yan. Ano, kayo po yung gagawa. Pero andyan na po yung table of contents at other forms na pwede nyo gamitin katulad ng PDS, LOI, letter of intent, etc. No? So scan nyo lang po yung QR code or fill upan yung link below this video para po ma-receive yung sample file sa inyong email. So once again, thank you so much for listening, and hopefully nakapag-subscribe na po tayo at share po natin sa ating mga kapwa applicants para makapasok sa DepEd katulad ni Ma'am Rose. Congratulations!